Hi everyone and welcome to my channel. So today, ang pag-uusapan natin ay yung pagiging, kung paano ba maging isang seafarer. So guys, ang pagiging seafarer is mixed emotions. Uh, Very exciting, emotional, masaya, malungkot, stressful, ano pa ba? Very challenging din siya. So, para dun sa mga gustong or nag-iisip na maging seafarer, dapat prepared kayo. Pero yung pinakang greatest reward mo in being a seafarer is yung pag-travel mo for free. Yung makakakita ka ng mga magagandang sceneries, mararating mo yung mga sa iniisip mo or sa inaakala mong hindi mo kayang marating. Kasi syempre, kung very tight din yung budget mo, wala ka rin, hindi ka rin makakarating. So, eto, kahit na wala kang budget, makakarating ka. At the same time, kumikita ka kasi empleyado ka nga. Nagpokpok naman si kuya, eh. Pero alam nyo ba guys, na bago ka makapag-travel for free, bago ka maging empleyado, bago ka maging isang seafarer, ang dami-dami mong pagdadaanan na struggles, na sacrifices, ganun na rin sa finances. Kasi ang dami-dami mong mga trainings na dapat mong i-accomplish, dapat mong i-meet. Marami ka ring dapat lakarin. Yung sacrifice mo talaga ng pagpila dito, pagpila doon. Tapos, ganun din sa medical mo. Kailangan guys, kung talagang gusto mong maging seafarer, at least alam mo na wala kang sakit. So ayan, medyo maingay siya, kaya i-continue na lang natin mamaya. So continue natin yung seafarer topic natin. Sana lang hindi masyadong malakas yung volume ng aircon. Ano nga ba yung mga requirements na kailangan mo para ka maging isang seafarer? Um, Actually, napakaraming requirements, napakarami mong aayusing papers. Kaya, if I were you, magsimula ka na kung talagang gusto mong maging seafarer. Advice ko lang din dun sa mga nag-decide na maging, or gusto nila talagang maging seafarer, asikasuhin nyo yung mga papers ninyo ahead of time. Kasi, medyo marami siya at saka talagang yung time consuming siya. Kasi pila ng pila, tapos napakarami talagang kukuning mga requirements. So simulan natin sa yung basic na mga requirements kapag dito ka sa Pilipinas na employee, yung kung ano yung normal na meron tayo. Yung SSS, and SSS, meron din tayo dapat pag-ibig ID card kasi mga kailangan yan. At saka PhilHealth. Kailangan din ng PhilHealth. So, itong PhilHealth card ko parang meron na yata ngayong bago yung laminated na siya. Ito kasi yung old card pa rin siya. Pero since hindi ko na pinalitan, kasi hindi ko naman siya actually nagagamit. Kasi pagka nandito sa Pilipinas, hindi ko rin naman siya nahuhulugan. So, pagka naman nasa abroad naman ako, pag nakasampa naman ako, naka-onboard naman ako, hindi mo rin siya magagamit kasi syempre wala namang PhilHealth sa ibang bansa if ever na kailanganin mo siya. Pero actually hindi rin naman talaga siya kailangan kasi
Meron kaming sariling clinic doon. Sagot yun ng company. Kung sakaling kailangan mo talaga ng medical assistance sa labas, for operation or for kung ano man, paman, sagot naman yun ng company kasi may insurance naman ng bawat crew member sa company. So, kahit na hindi natin kailangan ng PhilHealth, dahil requirement siya, kailangan nyo pa rin siyang ma-provide. Kailangan nyo pa rin siyang i-provide. Okay, so yun yung tatlo na regular na requirements na kahit nasa Pilipinas ka, kailangan mo rin talaga siya. So ngayon may additional na requirements. Actually, hindi pa naman to mandatory, pero in the future, magiging mandatory din siya para sa lahat ng seafarer to have an SID card or Seafarers Identification Card. Ano to, kinuha ko na rin naman siya kasi anyway may time na rin naman ako. Last year ko pa to actually kinuha. Kailan ba to? Ang expiration date, ang expiration niya is 5 years din naman. So, yung akin 2025 pa siya may expire. So, kung kukuha ka na rin lang naman ng ID bago pa sila maging mandatory, kumuha ka na rin. Kasi, ganun din naman yun eh. Kukuha ka rin naman eh. Ang pinakang advantage na lang kung meron ka na ngayon, at least pagka-renewal na lang, medyo mas madali na kasi yung process guys, pagka-renewal na lang. Hindi mo na masyadong kailangan ng kung ano-ano mong ibang proseso pa. So, kuha na rin kayo. Okay. So, yung susunod naman na kailangan din nakuhanin na requirements para sa pagiging seafarer or yung mga papers or requirements nga na lalakarin mo is yung NBI. So, ay baligtad. Ayan. Itong sa NBI naman, you can go online. Actually, talagang online na rin pala nga yung yung lahat ng mga papers ngayon, guys, online appointment na siya. So, kailangan mag-set ka ng appointment bago ka sa kanila pumunta kasi yung iba hindi nila pinapapasok talaga kapag yung wala kang appointment na ipapakita sa kanila. So, dati, itong NBI na to I think mga 2 years ago, kung hindi ako nagkakamali 2 years ago, ang nakalagay dito sa purpose, dito sa baba, teka, saan ba yun? Ang nakalagay dito sa purpose, sa baba, is visa seaman or visa seawoman. Pero ngayon, iniba na nila, ang nakalagay na is multipurpose clearance. So, isa na lang yung, guys, it really makes sense na iisa na lang yung purpose na nakalagay dun sa NBI kasi for what nga naman kung iba-iba pa, 'di ba? At least ito kahit saan pwede mong gamitin. Okay, so yung susunod na na requirement na dapat meron ka is yung passport. So, passport. Ito. Kita ba? Guys, ito ay expired passport ko na to. Kaya, kung makikita nyo na may butas, yung valid na passport is wala siyang butas. Ito, sample ko lang naman kasi to. Kaya, yung ginamit kong sample is yung expired na. Para kahit na, yan, ilagay ko makita sa camera, okay lang. So, ayan siya. So, guys, yung pagkuha naman ng passport ay online na rin. Actually, halos lahat na ng mga papers na kukuhanin nyo is online na. So, ito, ilalagay ko yung link down below para diretso na rin kayo dun sa DFA naman to, sa DFA. Okay, so, ang kailangan mo is mag-online para mag-set ka ng appointment kasi kailangan mo ng confirmed online appointment. Kapag hindi ka nakakuha ng online appointment, hindi nila i-entertain, ang alam ko hindi nila i-entertain yung mga walk-in or kung meron mga walk-in. Kasi ang nangyayari guys, pag nag-walk-in ka, kailangan maaga ka. Kasi, ipaprioritize syempre nila yung mga merong online talaga. Kung maaga ka naman as early as 2 a.m. or 3 a.m. na nakapila ka na, tapos, ang alam ko, kumukuha sila ng 400 yata, 400 lang.
na yun lang yung papapasukin nila. Pero aside from dun nga, hindi ko lang din sure kung 400 nga ba or 200 yun. Pero yun nga, kung ano, kung para wala kang hassle, is mag-set ka na lang ng appointment. Para dun sa bago, sa new na application ng passport, talagang mag-online appointment kayo, susundin niyo yung process. Pero yung mga expired na or yung mga renewal na lang ng passport and Siemens book, kahit wala siyang, alam ko, kahit hindi ka nag-set ng appointment or mag-walk-in ka, pinaprioritize pa rin nila. Kasi ang reason nila, lalo na sa mga seafarer, actually sa mga seafarer pala yon na hindi nila, na okay lang na hindi mag-set ng appointment. Kasi, teka, sure nga ba ako? Sure ba ako dun? Teka lang. Oo, parang kahit hindi mag-online appointment. I-follow nyo lang dun yung steps, guys. Meron naman siyang steps kung ano yung nakalagay. I-fill out mo lang lahat. Tapos, pipili ka doon pipili ka ng ang tawag dito, ng branch kung saan yung mas malapit sa yung convenient para sa iyo. Syempre, para mas madali ka. Doon naman sa date, kasi magsiset ka syempre ng appointment kung kailan. Makikita mo doon kung available pa yung slot kasi green pa siya. Kung hindi naman, naka-red na siya. Pag naka-red na siya, of course, mag-proceed ka na lang dun sa next days, or kung hindi naman, kung halimbawa for the month of July is full na siya, so mag-proceed ka na sa August. Ganun lang siya. So kung guys, dapat medyo mas maaga kang mag-set ng appointment. Huwag kang mag-set ng appointment na medyo gipit sa oras kasi hindi mo alam kung meron pa silang slot for the month of July halimbawa. Kung wala na, so August ka na talaga niyan makakapag-set ng appointment. So kaya medyo agahan ninyo. At saka guys, before ka mag-set ng appointment nga pala, advice lang din. Before ka mag-set ng appointment, kasi ipoprovide mo yung mga personal information mo dun sa website, medyo i-review mo na yung sarili mo guys yung mga information na kailangan mo i-provide sa kanila. Na kailangan ay alam mo rin yung maiden name ng mother mo, yung father mo, yung kailan sila pinanganak, yung mga ganon. Yung mga date of birth nila, kung anong year. Kasi minsan doon tayo na, yung alam mo yun, dahil hindi naman personal info mo, or hindi naman talaga yung ikaw yun, family mo yon. So, minsan nalilito na tayo or nakakalimutan natin na kung kailan na nga ba yun. Kailangan kasi, guys, 15 minutes, ang naka-allote lang sa'yo na para dito ay 15 minutes, kailangan ma-book mo yung day na gusto mo. Kasi pagka 15 minutes lumagpas ka na, makikita mo niyan full na yung slot na, or hindi na available yung slot na gusto mo sana. So, pero kung mas mabilis kang nakapag-type, mas mabilis kang nakapag-fill out ng form, maisi-secure mo kaagad yung specific date na gusto mo para sa'yo. So, ayun. Kasi hindi ka hintayin ng computer, guys, ha? Hindi ka hintayin ng computer na matapos ka, magpo-proceed ka agad yan ng meron kasi silang guys, wag nyo rin gagamitin yung yung business email. Kailangan personal email din. Kasi ang mangyayari, pagka yung sa business email, minsan, pag may nag-send sa'yo ng email doon, hindi mo siya makikita. So, hindi siya pumapasok dun sa inbox mo, dun siya sa spam or sa junk, dun mo siya makikita. If aware ka naman na ganun kasi yung proseso, or minsan ganun nangyayari, okay para sa'yo kasi at least alam mo, ma-check mo siya kaagad. Pero for those na hindi nila alam yun, isipin nila, bakit wala namang email na dumating? Kailangan guys, ma-secure mo yung slot mo, ng 15 minutes, at kailangan din pati makapagbayad ka guys ng within 24 hours. So sa pagbabayad naman,
two ways naman siya. Pwede ka magbayad online, doon na mismo sa pinag-anuhan mo. Kung meron kang online banking, guys, mas madali kasi doon ka na mismo magbabayad. So, makikita mo na kaagad yung result na magme-message na kaagad sila sa'yo na okay, paid ka na, ganito, na-settle mo na kaagad. Pero, kung hindi ka naman magbabayad online or wala kang online banking, magbabayad ka yun sa mga bayad centers. Ayan, sa mga SM yata, sa Robinsons, pwede rin siya sa 7-Eleven, kung may mas malapit na 7-Eleven sa inyo, pwede rin siya doon. So, pero kung meron kang online banking, mas maganda na yun, guys. Para hindi ka na rin pa punta-punta, pabalik-balik. Besides, kailangan mo nga siyang bayaran within 24 hours. Okay. So, yung yung processing fee, yung regular is 950 pesos. Ano siya, 10 to 15 days na bago ma-release yung yung passport mo. Pag ipina-express mo naman siya is 1,200. 5 to 7 days naman siya. Okay. At on top of this pala, guys, yung mga prices na to, meron kang babayaran din na 50 pesos na additional for convenience fee ang tawag. So may additional siya on top of yung 950, so meron pa siyang plus 50 pesos na convenience fee, or kung magbabayad ka naman ng 1,200 pesos, mag-a-additional ka rin ng 50 para dun din sa convenience fee. So, kung medyo malayo naman, guys, yung bahay mo halimbawa, tapos ang branch na napili mo kasi yun na lang yung merong slot ng ganong month o yung gusto mong slot, pwede mo naman din siyang ipa home delivery. Kaya lang mag-a-add ka lang ng 150 pesos para sa home delivery. Tapos additional siya ng 2 days. Halimbawa, marirelease yung marirelease yung passport mo ng halimbawa ika-15th of the month, yun yung releasing niya. So mag-a-add ka ng 2 days. So 17 tsaka mo siya marireceive. Kasi yun yung turnaround time nila. Okay. Okay, so guys, pagkatapos ng process mo, i-print out mo na yung yung online appointment mo. Pag na-print out mo na siya, mag-proceed ka na dun sa date na ni-schedule mo. Yung slot na schedule mo para sa'yo, para sa appointment mo. Punta ka na sa kung saan ka rin na branch nagpa-appointment. So, kailangan, guys, 30 minutes, at least 30 minutes before nung time na appointment mo is nandun ka na sa DFA. Wag patulog-tulog sa hangkungan, guys. Wag pa late. Hindi maganda yung nalilate lagi. Okay, so 30 minutes before, yun, nandun ka na dapat. Tapos, ipapakita mo yung online appointment mo na na-print out. Parang, sa print out, guys, hindi ko lang sure ha, pero kasi, gaya halimbawa sa NBI, ganyan. Ang natatandaan ko kasi talagang NBI dahil every year talaga siya kumukuha ako eh. So sa NBI ang ginagawa ko, yung resibo ng online or yung confirmation ng online appointment, pinipicturean ko lang siya. Ni-screenshot ko lang siya. Tapos, yun na, nasa phone na lang siya. Hindi ko na siya piniprint ng hard copy pa. Kasi abala din. Kung wala kang printer, kung may printer ka sa bahay, okay naman, mas okay. Kasi ipiprint mo lang siya, pero kung wala kang printer sa bahay, pupunta ka pa ng kung saan, magpapaprint ka, tapos magbabayad ka pa rin naman. So, less na rin naman yun sa gastos, di ba? So, yun, screenshot mo na lang or picturean mo na lang. Kung nasa desktop siya, picturean mo na lang nung cellphone mo. Pwede na naman din yun. Okay, so, guys, pagka nagpunta ka na dun sa appointment mo, pag nag-appear ka na dun sa appointment mo, eto pala, guys, sa advice ko lang din sa lahat ng mga pupuntahan mong paglakad ng mga papers, mag-prepare ka na ng mga photocopy ng kung anong mga papers. Aside from yung original, dala mo, kailangan mag-photocopy ka na ng mga papers mo. Alam mo kung bakit? Kasi, pagdating mo doon, sasabihin nila sa'yo, ay, kailangan pala ng photocopy nito. So, minsan, guys, nakapila ka na, ang haba ng ipinila mo, so,
pang-5 ka na dun sa pila, tsaka mo marirealize or tsaka mo maririnig sa kanila na, ay, kailangan ng photocopy, ganito. So, ngayon, ang gagawin mo, aalis ka dun sa pila mo kasi magpapa-photocopy ka pa. Okay naman, kasi kung halimbawa, sabihin mo na lang dun sa nakapila na, oy, pwede ba magpapa-photocopy lang ako? Ako susunod sa'yo. Pwede din naman yun. May mga gano'n naman. Pumapayag naman yung mga kasunod mo. Kaya lang, ang problema nun guys, kapag ka umalis ka, nagpa-photocopy ka, doon sa photocopier naman, may pila rin. And mahaba rin ang pila kasi ang dami yung magpapa-photocopy. So, pipila ka kung ilan yung pila noon. Kung 50 ang pila nung, nung, nung photocopier. So, matatagalan ka rin. By the time na babalik ka na dun sa pila mo, sa original na pinagpilahan mo dun sa releasing, or dun sa, wala na yung wala na yung sinabihan mo na ako susunod sa'yo. So, paano yun? Doon ka na naman pipila sa pinakalikod. So, waste of time siya. Tsaka, mas-stress ka lang din. So, ang maigi pa, ipa-photocopy mo siya na lahat na kompleto ka. So, dapat medyo, minsan Girl Scout din tayo, di ba? Laging prepared, laging handa. Okay, so, pag ka pala guys, pag punta ka na dun sa DFA, no? Meron mga procedure ka na sa DFA guys, or kahit na sa anumang establishments na pag-aayos ng papers, guys, advice ko sa inyo, huwag kayong susuot ng shorts, susuot ng spaghetti straps, tube, or kung ano man, mga ganyang, slippers, hindi yan po pwede. Kung pupunta kayo sa mga, sa mga mag-aayos kayo ng mga papers, at pagka, ang lakad nyo guys is about papers, mas maigi na naka-shoes kayo, naka-pants kayo, naka-shoes, naka-pants, yung shirt nyo, at least may collar. At depende rin naman, kung ganyan, passport, kailangan talaga yung may collar. Kasi, tsaka yung, hindi plunging yung nyo ha, sa neckline for the girls. Hindi plunging. May collar siya, kasi pipicturean kayo, kailangan yun sa picture ninyo for the passport. Picture, ayan. Yan may picture kasi yan eh. So, pipicturean kayo, kaya kailangan ganun kayo. Tsaka for the girls din, white background yon. So, mas advisable na hindi kayo mag-wear ng white. Kung gusto niyo naman, wala namang pipigil din sa inyo, pero ang mas maganda kasi, or kahit light color or anong color, kasi yung background nyo is white eh. So, para kayong Okay, so, yun. Para din sa girls, wag masyadong mag-makeup ang tawag doon, makapal. Nude makeups lang, yan. Pwede yan. Nude makeups. Tapos, kung may bangs kayo, kagaya ko, ayan, magdala kayo ng clip guys, kasi bawal yung nakalagay yung bangs sa natatakpan yung face mo. Kailangan wala talagang walang buhok sa face area. Tapos, bawal din ang naka-contact lens. Bawal din syempre naka-glasses pagka pinicturean ka. So, tanggalin mo na lang. Tapos, yung earrings mo guys, wala kasing jewelry na kailangan. So, wag ka mag-i-earrings na yung may mga locks sa likod, para madali mo lang siyang tanggalin. Kasi pag kayo may lock pa, hassle pa yon. Pagtatanggal mo, ang tagal, tapos ganun. Yun, dapat natural ka lang, at saka neutral lang din yung itsura mo. So, ayun. Bawal din guys yung yung naka-uniform. Halimbawa, for the students or for yung office uniform, yun na yung susuotin. Bawal, hindi nila ina-allow. So guys, yung requirements para dun sa passport ninyo, mga IDs, yun, SSS ID, GSIS kung meron ka, BIR, OWA ID, PRC, UMID, kung meron ka ng Siemens book, mas maganda, Siemens book, pwede yan. Driver's license, at saka yung postal ID. Yung postal ID guys na improved or yung premium postal ID, hindi yung lumang postal ID kasi hindi nila tinatanggap yun.
So, yung bagong postal ID na. So, yun, yung para sa passport. Ano pa ba? So, for the renewal naman, yung mga dati nang may mga passports, madali lang naman din, pero talagang online na siya. Ang ano lang, ang matatanggal lang din yung mga ibang requirements na kailangan or yung mga papers na hahanapin nila sa'yo. Ayun lang yung medyo mababawas, pero kailangan mo yung old passport mo. Okay? Okay, so guys, yung next na kailangan mong document para sa pagiging seafarer is yung SIRB o yung Seafarer's Identification and Record Book. Ito siya. Kulay blue yan. Or ito yung mas kilala siya or mas palasak siya sa tawag na Seaman's Book. Okay, so, ganun din to guys. Pagka kukuha ka rin ng Seaman's Book, ano ka rin. Ay, wait, hindi to online appointment din siya. Pero guys, bago ka mag-set ng online appointment at bago ka makakuha ng Seaman's Book, dadaan ka muna sa madugong proseso guys. Napakadugong proseso. Alam nyo ba kung bakit? Okay. Ang mga requirements, sabihin ko naman yung mga requirements ha. Ito pala guys, para to sa sa hotel department. Kagaya ko hotel department ako. Yung mga, halimbawa mga taga F&B department, sa barko ha, yung mga F&B department, housekeeping, reception, purser, or ano ba, mga spa, mga kung ano pa, sa entertainment. Yun yung hotel department. So, yung talagang marino, hindi ko po alam kung ano yung requirements nila ha. For sure, kailangan tapos sila sa pagiging marino at kung ano-ano pa. Pero ito po, I'm just talking about the hotel department. So, ang requirements para makakuha ka ng Seaman's Book is yung college or high school diploma, transcript of records, kailangan mo yun. Yung birth certificate mo na yung certified true copy. Actually, sa passport, di ba, kailangan din kasi to. Tapos, guys, kailangan mo ng 2x2 passport size picture. So, yan. Dapat may... Guys, advice lang din. Bukod dun sa, pagpo-photocopy mo, na dapat may mga dala kang photocopy ng documents mo. Isa pa to, yung pictures. Mag-keep kayo ng pictures sa, sa ID picture sa wallet nyo. Kasi minsan meron silang bigla-biglang, kailangan pala ng kailangan pala ng picture. So, at least prepared kayo. Hindi yung, alam nyo naman, di ba? Pagka nagpa-picture kayo, halimbawa dyan sa tabi-tabi. Bukod sa, of course, maghihintay kayo ng matagal. Kasi sabihin ng papicturan, okay, mga 1 oras pa po ito bago nyo ma-pick up. So, sayang yung 1 oras ninyo na dapat ay naibigay nyo na dun sa kung kailangan man nila yung picture nyo, naibigay nyo na sana kung meron na kayo. 'Di ba? So, yun, advice lang din. Yung ganitong picture is, magkano ba to? 125 pesos. 125 pesos to. Alam ko ano to 6 pieces yata na passport size. So, yan. Mag-keep na rin kayo ng ID picture ninyo sa wallet ninyo. Yan. Mag-keep kayo ng ganito na parang card holder. Tapos, dun nyo na lang ilagay. Para sa girls lang naman to. Siguro kasi yung boys parang kahit saan naman nila ilagay. Kahit saan ang Pero sa girls kasi, masyadong ma-RT. Ang RT-RT. So, laging may ganyan. May card holder. Pwede nyo siyang Pero, wag nyo ihalo yung, i-separate nyo na lang yung yung mga debit card, credit cards, para lang to sa mga IDs, guys. Tapos, samahan nyo na rin ng picture, ng ID picture. So, yan. Pagka nag-apply kayo or may mga papers kayong dinadala, dalhin nyo siya, guys. Kasi talagang, huwag nyo kayong magsayang ng oras, magsayang ng panahon, pabalik-balik, pababalikin kayo. Kasi, kailangan mo ng ID or kailangan mo ng kung ano-ano. So, yun. Kailangan mo siya for the Seaman's book. Pero alam mo, digital din naman to eh. Tingin ko itong Seaman's book na 2x2. Hindi ko lang kasi masyado maalala guys kasi ang tagal ko nang kumuha ng Seaman's book.
So, nalimutan ko na rin yung yung mga requirements. So, medyo rin ako, nag-Google din ako para sa mga requirements. Pero yun nga, naalala ko na meron siyang mga ganun. Kasi pag nakita mo siya nabasa mo siya, so tawag doon, maaalala mo na, oo nga pala, pinakuha nga pala ako ng ganito. So, ayun, kailangan mo siya ng 2x2 picture, passport size picture. Bakit 2x2? Basta passport size picture, guys. Passport size picture. Sabihin nyo na lang dun sa magpipicture sa inyo. Alam na nila yon. Pag sinabing passport size, visa, ganyan. O, alam na nila kung ano yung mga papagawa nila sa inyo. Or, kasi yung sa visa, guys, na picture, hindi rin pwede yung may earrings, hindi pwede yung may contact lens, hindi pwede yung heavy na makeup, hindi rin pwede yung may glasses ka syempre, or yung itong buhok mo, dapat may clip yan talaga. So, ayun. Okay, so guys, iset aside mo muna yung mga requirements na sinabi ko sa'yo. Set aside mo muna siya. Kasi guys, bago ka makakuha nitong Seaman's Book, marami kang trainings na dapat i-fulfill. Marami kang trainings na dapat i-take. Kasi hindi ka bibigyan ng Seaman's Book kung wala ka ng mga trainings na to. So, ano-ano ba yung mga trainings na kailangan? Kailangan mo kasi magkaroon ng SOLAS, guys, yung safety of life at sea. Kailangan mo yan. Kailangan alam mo, may knowledge ka para sa mga emergency cases at saka sa safety measures talaga ng barko. Actually, para din tong lagi ka ring nag-aaral kasi kahit na on board ka na sa vessel, guys, every week meron kaming drill. Isang passengers drill at isang yung special drill, crew drill lang siya. Pwedeng GEA, pwedeng IPM drill or whatever drill, security, ganyan. So, rin siya, it's learning everyday pa rin. Hindi yung porke, wala na, nakasampan ako ng barko, hindi ko na kailangan yung mga natutunan ko sa basic safety training. Hindi po, guys. Every day of your life on board, applicable siya. Kasi kailangan mo siya. So, ang basic safety training, meron siyang dalawang kinds. Teka muna pala, guys. So, kailangan mo siya ng basic safety training, kailangan mo rin ng basic safety training na upgrading, at saka basic safety training na refresher. So, yung tatlo na yon, kailangan yon. Pagka first timer ka, guys, yung basic safety training, mandatory yon. Pero as the years goes by, kailangan mo is refresher na lang. So, refresher. Okay. So, doon naman sa basic safety training na kailangan mong kuhanin, ang mga pag-aaralan nyo, guys, doon is yung personal survival techniques. At saka yung mga basic firefighting. Yun talaga yon. Yung personal survival techniques, ang daming, kasama dun sa training na yon. Matututunan mo yung mga first aid, parang medical emergency, kailangan marunong ka rin mag first aid. Tapos kailangan alam mo kung paano mo ma-distinguish yung tao na nawala ng malay or humihinga pa ba, kung may nakahandusay na ganyan. Yan, tinuturo yan dyan. At saka yung mga basic na firefighting, paggamit ng fire extinguishers, anong klaseng fire extinguishers ang meron kayo on board, at yung kung saan mo siyang fire pwedeng gamitin, or kung saan mo siyang fire applicable gamitin. Yun, ituturo din yun sa inyo. At saka ituturo din yung halimbawa nag-abandon ship or nagkaroon ng sunod on board, or nagkaroon ng grounding, or ano pa ba, oil spill, mga ganyan. Itinuturo yan lahat, guys. So, I had knowledge lang, kasi training lang naman siya. Pero when you come on board, doon na yung application na. So, application. So, magkakaroon ka rin ng training para sa crowd management, kung paano mo, alam mo, diba, in case of emergency, hindi mo mahirap i-control yung tao pagka yung emergency na eh. Yung, alam mo yung totoong nangyayari na,
yung alam mong delikado kasi may sumabog or whatever, kailangan meron ka talagang know-how para sa pag save ng ng pasahero or kahit na crew member din. And by the way guys, sa barko, ang may ratio kasi kami, ang ratio niyan 1:2. So ibig sabihin isang crew ang i-assist niya is 2 passengers. So in case of emergency, 2 passengers ang kailangan mong i-rescue or kailangan mong i-assist pag simula sa barko pa-embark sa lifeboat. Ayan, kailangan kaya hindi talaga guys pwede yung ang alcohol policy namin sa barko is very strict din. Hindi ka pwedeng, when you are on duty, dapat 0 ka sa alcohol. Wala kang intake ng alcohol talaga. And pag off duty ka, 0.05 lang ang allowed. So it means isang 1 bottle beer lang siya. Or 1 bottle beer or isang long drinks, yun lang ang allowed sa'yo. Syempre, yung iba, hindi naman nasusunod kasi minsan nag-party or whatever, talagang uminom din ng more than 1 bottle of beer. Pero yun nga, pag nagkaroon ng remalaso, nakakaroon ng aberya, good luck na lang din sa'yo. Or kung hindi man nagkaroon ng aberya, the next day nag-conduct sila ng alcohol test at medyo umover ka dun sa limit, edi meron siyang penalty or meron siyang disciplinary action na mapapataw sa'yo. So iwasan na lang din yun guys. Okay, so dun mo matututunan yon yung mga yung sa basic safety training, itinuturo yan dyan kung paano. Okay, mapag-aaralan nyo rin kung alin yung port side, starboard side, tapos kung ilan yung lifeboat. Well, yung sa training mo lang is rough estimate lang ang ibibigay nila sa inyo. Kasi iba-iba yung iba-iba yung capacity ng barko. So, ang number of lifeboats is based doon sa number of passengers at saka yung capacity ng barko. Yung tawag dito, yung gross tonnage niya. Ay, hindi, wag na lang yun. Basta yung capacity ng barko. Yun. So, yun guys, matututunan mo siya lahat dun sa basic safety training. So, kailangan mo kunahanin yung tatlong yung mga trainings na yun. So, yun yung mga major documents na kailangan mong i-submit sa company. So, pagka meron ka ng, may mga certificates ka na guys, tapos ka na sa training mo, so yun, magpo-proceed ka na sa pagkuha ng Seaman's Book. Alam ko nito, online din siya. Same procedure lang din. Pipili ka ng branch, tapos pipili ka ng date na gusto mo, tapos yun, punta ka na dun sa, magbabayad ka online or bayad center. Ganon din siya, ganon din ang proseso. Ang alam ko lang din, kasi nung nag-renew ako ng Seaman's Book guys, dito ako kumuha sa may Robinson's Galleria. Hindi ako nag-set ng appointment kasi nung time na yon nag-transition siya sa yung online appointment na. Naka-onboard ako. So, hindi ako nakapag-online appointment kasi hindi ko rin naman alam. Tapos, nung umuwi ako ng Pilipinas, nag-try ako mag-set ng appointment. Alam nyo ba, I think, kailan ba ako umuwi nun? 6 months na sunod-sunod nung buwan na yon from the day na umuwi ako. 6 months, guys. Walang slot na available. So, yun, nagtanong na lang din ako sa agency ko kung paano. So, meron din naman daw pala silang walk-in. Yun nga, yung walk-in, kaya lang napaka hirap din ng walk-in ka lang kasi guys, sa Robinson's Galleria, lang siya, 400
ang pwedeng papasukin. Para dun sa walang mga appointments, ha. So, umalis ako ng bahay noon ng siguro 4:30 in the morning. Dapat kasi 6 o'clock. Ang sabi lang nila, nako, 6 o'clock may nakapila na dito, ganito, ganyan. So, ang ginawa ko, inagahan ko yung alis ng bahay, naghanap pa ako ng parking, tapos, pagpunta ko dun sa pila, buti na lang guys, buti na lang. 6 o'clock sakto ako dumating. Alam mo ba, na pang na ako, 300 plus na ako. So, ibig sabihin, yung mga nauna talaga doon, siguro mga 4 o'clock, yung iba daw 2 o'clock nandun na. Siguro yung mga number 1, number 2, ganyan. Mga hundreds pa lang yung bilang. So, ayun. Hindi ako nag-set ng appointment noon. Pero, yun. Medyo mahirap nga lang din siya. So, ayun guys. So, ito naman ang itsura nung Siemens book. Ayan. Ito, meron pa akong SRC dati. Or Seafarer's Registration Certificate. Hindi ko alam guys ngayon kung required pa to. Parang hindi na yata. Pero anyway, dahil meron ako, so naka-clip lang siya dyan. Nandyan lang din siya. So guys pala, etong passport, nagagamit lang ito kapag departure at saka arrival dito sa Pilipinas. Pag nakalabas ka na ng Pilipinas, tingnan nyo guys, yung mga yung mga tatak ko, dito lang yan sa Pilipinas. At saka ang dami pang vacant. Mga visa, dito rin siya linalagay. Pero, yung guys, yung departure at saka yung ayan, ang dami ko pang mga blank pages, oh. Kasi, pag nakalabas ka na ng bansa, ang talagang tinatataka na nila, daming mga tatak na, yan, yung Siemens book na. So, gamit na gamit talaga yung Siemens book. Yan. Mas gamit na gamit siya kaysa sa passport. So, ayan. So, itong dalawa na to, kailangan mo tong, kuhanin. Kailangan mo magkaroon nito para maging seafarer ka. Okay. So, guys, yun yung mga major documents na kailangan mo para maging seafarer. So, aside from those documents na minention ko, syempre mag-apply ka na sa mga, sa mga agencies or for those na dati ng seafarer, magre-report ka na sa agency, tapos i-require naman nila kayo ng kung ano-ano pang mga documents. Okay? So, kailangan mo ng mga vaccines, guys. Nagre-require sila ng mga vaccines, karami-daming vaccines. Tapos, kailangan nyo rin ng, takpan ko lang to. Kailangan nyo rin ng ganito. Kailangan nyo rin, guys, ng anti-piracy. Yan, certificate. Okay? Kailangan nyo yan. So, yan yung mga requirements naman sa, sa agency nyo. Tapos, kailangan nyo ng PIDOS o yung pre-departure orientation seminar. So, yun nga, kailangan nyo rin ng NBI. Tsaka kung ano-ano pa mga certificates na i-require na inyong agency. So, yun. So, ito guys, yung yung updating ng basic safety. Ayan. Yung minention ko kanina, basic safety training na updating. Ayan siya. Tapos, meron din akong refresher. Yung basic safety refresher, ayan din siya. So, lahat yan, kailangan yung kunin, guys. Tapos, na meron ng mga basic safety, refresher na lang ang kinukuha. Ano pa ba? So, doon pa pala guys sa basic safety training ninyo na papakuha sa inyo. 3 days ba 'yon? 3 days yata 'yon. If I'm not mistaken 3 days siya. Tapos ang 1 day nun ay actual yata. O basta may actual siya, basta hindi ko alam. 2 days na theory at saka 1 day na actual. Pupunta kayo sa malayong lugar. Pupunta kayo kami noon sa Cavite. Doon kami nag-actual. Doon namin ginawa. Meron silang training center talaga na doon alam mo yung firefighting.
talaga may bahay doon na, or empty naman siya na bahay. Hindi naman siya talagang bahay. Empty na building na nag-set sila doon ng fire. Tapos, ano yun, papatayin nyo yung fire, guys. Teamwork siya na, ayan, parang ganyan. So, papatayin nyo yung apoy. Kailangan mapatayin nyo kasi pag hindi kayo papasa. So, magre-repeat kayo. Anyway, kung mag-repeat naman din kayo, yun na lang na part na yun ang re-repeat nyo. Halimbawa, yung actual na lang or yung specific na yon, yung firefighting na lang. So, ganon. Kailangan mapatayin nyo siya. Tapos, guys pala, be prepared din kasi patatalunin din kayo sa tubig. I think 6 feet yata. 6 feet, if I'm not mistaken sorry naman kasi medyo guys, 6 feet above the water. Patatalunin kayo. Kagaya din ito. Yan. Okay. Patatalunin kayo. Kasi training yan Tapos mga swimming, ganyan. Pero guys, hindi ito yung ordinary na swimming ha. Kailangan nyo, may mga goal kayo. Tapos, ano pa ba? Yung outfit ninyo sa pagtalon is kung ano yung pinunta nyo, kung ano yung outfit na sa pagpunta nyo doon, yun yung outfit na gagamitin ninyo. As is na yon. Kasi guys, in case of emergency naman talaga sa barko, hindi naman kayo magsuswimsuit dahil tatalon kayo sa sa tubig. Hindi ganon. At hindi rin at saka pala guys, kailangan magdala kayo ng mga toiletries nyo pag gayon sa third day nyo. Sa bagay, sasabihin naman yan sa inyo ng trainer ninyo na okay, kailangan nyo ng kasi maliligo talaga kayo or magpapawis kayo dahil sa firefighting, kailangan nyo magdala ng extra damit. Kailangan nyo magdala ng toiletries ninyo. Siguro yung mga sachet, yun yung talagang dapat ninyong dalhin kasi napakabigat naman kung yung mga malalaki pa. So, yung mga travel size na lang, toothbrush, ganyan, shampoo, conditioner, soap, at kung ano-ano pang kailangan ninyo. Yon. At saka, maaga rin yan umaalis yung mga shuttle bus nila. So, wag kayo magpapalit. At dapat maaga kayo. So, ayun. So kung ready kang tumalon at okay ka naman, so just go. Nga pala guys, hindi pwedeng hindi tatalon ha. Talagang lahat ng nagsiseafarer tumatalon. Kasi hindi ka makakapasa pag hindi ka tumalon. Dahil isa yan sa requirements na kailangan mo ma-fulfill. So, pag hindi ka tumalon ngayon at natapos na yung session niyo or natapos na yung buong araw niyo for that specific training, so hindi ka nakapasa. Hindi ka nila bibigyan ng certificate, hindi ka makakuha ng CMAS book. Tapos, mag-training ka ulit, mag-actual ka ulit for the next batch. You will join the next batch. Ganun din, patatalonin ka rin. So, masasayang lang din. So, pagka nandun ka na, mag-decide ka na talaga. Kailangan mo talagang tumalon. Yun. Hanggat hindi ka nakakatalon guys, hindi ka nila isi-certify. Kasi, yun talaga yung requirements Okay, so, ayun. Sana nagustuhan nyo yung topic natin for today. And if may natutunan kayo, please don't forget to subscribe. Click nyo na rin yung notification bell para sa mga next uploads ko pa, you will be notified at mapanood nyo rin. And give it a thumbs up also kung nasiyahan naman kayo. So for the seafarers out there, kung may nakalimutan pa nga pala ako dun sa mga na-mention ko, please comment down below para ma-remind din ako at saka maitama natin or makumpletuhan yung info natin. Thank you! Okay guys, so that's it for today. Stay safe. Stay na lang muna kayo guys sa bahay kasi hindi pa ganun talaga ka-safe lumabas. So, stay na muna kayo sa bahay. Stay safe and ciao!